Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ika-4 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, buuin at palakasin nawa sa atin ang tiwala sa Panginoon, na hindi niya kailanman hahayaang kahiya-hiya ang kanyang mga anak, kundi ang kanyang mga anak ay patuloy na pinagpapala at minamahal. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ihabili natin ang ating sarili sa awa ng ating Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin sa Diyos sa kaitaasan, manood sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sila sa makarangin, sa hirap at pagmalakihan. Panginoon namin Diyos sa iyong namin, ang Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nananulog mo sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zorah, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan.
Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol na pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong kapupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Magsitayo ang lahat.
Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita.
Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang umaga po. Medyo po umuunti na ho tayo ngayon. No? Ngayong ika-4 na araw ng ating Misa de Aguinaldo. Palakpakan nga po natin ang mga nakaka-4 na araw na. Ayan. Madami-dami pa rin naman. At salamat po sa Diyos sa panibagong buhay at sa pagtitipon sa atin ngayong umaga sa napakagandang katedral na ito. Ngayon pong ika-4 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, hayaan po nating hugutin po natin ang ating pagninilay sa mga nawika po ni Elizabeth, lalo't higit po sa bandang dulong parte po ng ating mabuting balita. Sinabi po ni Elizabeth ang mga salitang ito, "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Bakit kaya po sinabi ito ni Elizabeth? Bakit ganun na lamang yung laki nung saya niya nang sinabi niya na nilingap ako ng Panginoon, inalis niya sa akin ang aking kadustaan? Isang pagkokonteksto lamang po. Noong pong panahon ni na Jesus, ni na Elizabeth at Zacarias, malaki pong kahihiyan para sa mga mag-asawa ang matapos ng iyong kasal ay hindi kayo magkaroon ng anak. Lalo't higit sa parte ng babae. Nagsasabi pa nga ho sila, kapag ka ang babae ay hindi makapagbigay ng anak, may kalayaang maghiwalay ang lalaki at babae para maghanap ang lalaki ng mapapangasawa niyang bago. Kahihiyan sa mga mag-asawa ang hindi magkaanak. At alam niyo po, sa katunayan, kapag ka hindi ka makapagbigay ng anak sa iyong asawa, it is a call for martyrdom. Ang babae po pwedeng patayin sa pamamagitan ng pagbabato, through stoning, at isang kahihiyang bagay ito. Siyempre, asawa ka, pero hindi ka naman makapagbigay ng anak. Pasok kayo ng pasok sa relasyon na ito, pero hindi naman kayo makapagbuo ng iyong pamilya. Kaya ganun na lamang po yung nasabi ni Elizabeth, nilingap ako ng Panginoon at tinanggal niya sa akin ang mga kadustaan sa harapan ng mga tao. Na parang sinasabi niya, dahil mabuti ang Diyos, dahil dininig ng Diyos ang aking mga panalangin, tinanggal niya ang mga kahihiyan sa aking buhay. Hindi niya ako hinayaang kahiyahiyang tao sa buhay na ito. At alam niyo po mga kapatid, napakagandang paghugutan ng aral at magandang karanasan ang sinabi ni Elizabeth. Dahil mula po sa ating mga pagbasa sa kwento ni Manoah at ang kanyang asawa at sa kwento ni Elizabeth at ni Zacarias, ito po ang mabuting balita para sa atin. Na sana po panghawakan natin na hindi kailanman hahayaan ng Diyos na maging kahiya-hiya tayo.
kundi nais niyang ang bawat isa sa atin ay pinagpapala palagi. Ayaw ng Diyos na kailanman kahiya-hiya tayo. Tayo ay nadudusta, tayo ay nawawalan ng halaga, kundi tayo ay magkaroon ng pagpapala sa buhay na ito. At ang mga kadustaan, ang kahiyaan po sa atin ngayon, lumalabas sa madaming anyo. Dito po sa Manila Cathedral, wala po sigurong linggo o araw na lumapit sa amin ang mga estudyante, ang mga mag-aaral, ang mga magtatrabaho, Father, bless me dahil mag-e-exam po ako. Father, bless me dahil may trabaho, may job application po ako. Madaming kahihiyan na lumalabas ngayon sa pamamagitan ng nakakahiya dahil lagi naman akong bagsak. Nakakahiya dahil sa 10 sa aming magkakaibigan, ako na lamang ang wala pang asawa. Sa aming pamilya, pinagtatawanan na ako. Ako pa daw ang wala pang anak. Nakakahiya na po dahil sa harapan ng mga tao, napapakita ko yung aking pagkabagsak. Lagi na lamang po kung nawawala sa trabaho, ako na lamang po ay laging bumabagsak, ako po ay laging napapagalitan, ako ay laging nasisermonan, lagi na lamang po akong may pagkakamali. Madami pa po tayong makikitang mga kadustaan, mga pagpapahiya sa atin. Pero mga kapatid, dahil mabuti ang Panginoon at mapagpala ang Panginoon, hindi natatapos ang kwento sa ating pagiging mga kahiya-hiya. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay manatiling kahiya-hiya, manatiling bagsak, manatiling wala. Tinatawag ka nating tayo ay nasa ating rock bottom. Dahil ang bawat isa sa atin, ang nais niya, mga pinagpalang tao. Madaming panahon bago nakamit ni Manoah at ang kanyang asawa, ni Elizabeth at ni Zacarias, ang kanilang mga panalangin. Matagal nilang tiniis ang pagiging kahiya-hiya sa harapan ng mga tao. Pero ayaw ng Diyos na manatili tayong kahiya-hiya. Ayaw ng Diyos na manatili tayong wala. Ayaw ng Diyos na manatili tayong bagsak. Ayaw ng Diyos na manatili tayong kulang-kulang. Ayaw ng Diyos na manatili tayong walang-wala, tuyong-tuyo, hindi totoo, hindi masagana, hindi perpekto, hindi pinagpala. Dahil muli sa kanyang kabutihan, nais niya ang bawat isa pinagpalang mga tao. Mga minamahal na kapatid, ito po ang baunin at sana panghawakan nating kabutihan at mabuting balita sa araw na ito. Ayaw ng Diyos na manatili tayong kahiya-hiya. Gusto ng Diyos tanggalin ang anumang nagpapadusta, nagpapalalim ng sugat, nagpapabigat sa atin. Dahil sa kabutihan niya, dahil mapagpala ang Diyos. Gusto niya sa bawat isa sa atin, pinagpala tayong mga anak na tinugon ang mga panalangin, mga anak na sa ating mga kamay at mga puso, taglay natin ang bawat grasya, milagro at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo ang lahat. Hindi madadaig sa kagandahan loob ang Diyos
Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. At sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating pong itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito, kalakip ang ating mga sariling kahilingan at ang ating panalangin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Huli po, bago ang huling pagbabasbas, ang aming taos-pusong pasasalamat sa ngalan po ng ating minamahal na Rektor, Monsignor Rolly de la Cruz, ang lahat ng mga lingkod at bawat kasapi po ng ating simbahan, ang Manila Cathedral, ang aming pong lubos na pasasalamat sa inyo pong presensya, suporta at pagmamahal, lalo tigit po sa mga nagdaang araw at ngayong mga araw po ng ating mga Misa de Aguinaldo. Purihin po natin at pasalamatan ang ating Panginoon. Bigyan din po natin ng pasasalamat ang ating mga Manila Cathedral servants sa kanilang paglilingkod at sa pagsasaayos ng ating pong pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Ang aming pong paanyaya muli na sa darating po na linggo, ika-22 po ng Disyembre, sa lahat po ng mga misa ay gaganapin po ang pagbabasbas ng mga imahen ng sanggol na si Jesus po na inyo pong ilalagay sa inyong mga bilena. Mangyaring pakidala po ang mga ito at ito po ay ating pong babasbasan sa lahat po ng misa sa darating na linggo. Ang ating pong mga Christmas Day and New Year's Day Masses ay gayon din po ay inyo na pong makikita po sa ating mga social media pages. At ang aming pong patuloy na paanyaya at paalala, kanina po ay inyo pong narinig sa bago magsimula ang ating pagdiriwang, ang aming mga paalala sa isang taimtim, maayos at banal na pakikiisa sa ating pagdiriwang. Na sana po ay hindi lamang nating makamit ngayong mga Misa de Aguinaldo, kundi sa mga bawat pagdiriwang po ng ating pagdiriwang ng Eucharistia, araw-araw, linggo-linggo, at saan man tayo, at sa lahat ng ating mga pagdiriwang ng banal na misa. Ang amin ding pong taimtim na paanyaya na sana po ay hindi lang tayo lumahok sa mga Misa de Aguinaldo, kundi ang mga araw na ito ang mag-udyok sa mas malalim na pagdiriwang ng Eucharistia kada linggo, saan man po kayo naroon, at marahil sa araw-araw po ng ating buhay. Ito po ay sana maging isang grasya ng mga araw na ito, ang ating patuloy na pakikiisa at pagdiriwang sa banal na hapag ng Panginoon. Muli po ang aming pong lubos na pasasalamat at ang aming pangako ng panalangin at pagbabasbas para sa inyo pong lahat. Pakatandaan po natin, ayaw ng Diyos na manatili tayong kahiya-hiya. Ninanais niya na ang bawat isa sa kanyang mga anak, mga pinagpala niyang minamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman na noong nagkatawang taong anak niyang mahal, ay magdulot nawa ng liwanag sa inyo. Pakundangan sa kanyang pagdating ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan
na siyang tahanan ng tanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo po kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.